Dear IFM, magandang araw sa inyo mga idol at Mayora Iska Morena. Kamusta kayo? Sana nasa maayos at masaya kayong kaligayan. Isa ako sa mga avid at silent listeners ng programa mo. Noon pa lang, gusto ko na talagang mag-share ng sarili kong kwento at sa wakas ngayon Mayora ay nagawa ko na. Tawagin na lang ako sa pangalang Carmina. 32 years old, taga-Taguig. Sa edad kong ito, wala pa akong asawa o sariling pamilya. Masyado pa kasi akong abala na pagandahin ang sarili kong future. May mga nakarelasyon na ako noon pero ni isa sa kanila, walang nagtagal sa aking buhay. Minsan nga, naisip ko na siguro nakatadhana na talagang maging mag-isa ako sa buhay. Hanggang sa nakilala ko si David. Baguhan lang siya Mayora sa amin noon pero mabilis ko siyang nakapalagayan ng loob. Sa pagiging malapit namin, marami nang nag-iisip na nasa dating stage na kaming dalawa. Kaya lang, may dahilan ako kung bakit hindi ko pwedeng hayaan na tuluyang mahulog ang aking loob sa kanya. Grabe, inaantok pa ako. Muntik na nga akong hindi nakapasok ngayon eh. Parang ayoko pang bumangon. Anong oras ka na naman kasi natulog kagabi? Mga mag-aalas 12 na rin. Oh, tingnan mo. Gabing-gabi ka na pala natulog kagabi tapos magrereklamo ka ngayon na inaantok ka. Kung sana natulog ka ng maaga, hindi ka nagkakaganyan. Ay nako, alam mo, hindi naman ako nagre-reklamo. Naninermon ka na naman eh. Naninermon ka na naman ng wala sa oras. Paabot na nga lang ng folder na nasa harapan mo. Titingnan ko muna bago ibigay kay David pagdating niya. Oh. Salamat. Ay, oo nga pala. Nakita ko kayong dalawang magkasama ni David kahapon nung uwian na. Oh, bakit kayo magkasama? Ano namang meron kung magkasama kami kahapon? Sabay lang naman kami umuwi nun. Ah, okay. Naitulong ko lang naman. Pero bago kami umuwi nun, sabay muna kami naghapunan tapos nagkwentuhan saglit. Then ayun, hinatid na niya ako sa bahay. Ayun, hindi mo naman ako in-inform na nasa dating stage na pala kayong dalawa ni David. Anong dating stage? Hindi kami nagde-date no, kumakain lang kami nun sa labas. Magkaiba yung date sa dinner lang. Sus, pinaganda mo pa yun din naman yun no? Pero congrats ha, hindi ka na hanggang tingin lang sa kanya ngayon. May progress na kayong dalawa. Feeling ko nga, may gusto na yan si David sa'yo eh. Uy, ano ka ba? Tumigil ka nga dyan. Ang lakas-lakas ng boses mo. Baka may makarinig sa'yo ah. At saka isa pa, walang gusto sa akin si David. Alam mo namang pamilyadong tao na yun eh. Malabong magustuhan niya ako. Ay, ano ka ba? Hiwalay na sila ng kinakasama niya, di ba? Matagal na yun. Parang 1 taon na rin yun. Tsaka hindi naman sila kasal, no? Kaya ibig sabihin, single talaga yan. May pag-asa ka pa sa kanya. Ay, nako, Andrea. Huwag kang magsalita ng ganyan na parang malaki yung chance na magustuhan niya ako. Sino lang naman ako, di ba? Simpleng babae lang ako at hindi ako bagay sa kanya. Ano naman ngayon? Huwag mong sabihin sa akin na hindi ka umaasa na magugustuhan ka rin niya. Siyempre, umaasa din naman ako, no? Umaasa ako na sana magustuhan niya ako. Pero kasi, hindi talaga pwede. Sigurado na ako sa bagay na yun. Kailangan ko na lang tanggapin na hanggang pangarap ko na lang siya. Mga idol at Mayora Iska Morena, aaminin ko na sa mga oras na yun, may gusto talaga ako kay David. Sino ba naman kasi ang hindi magkakagusto sa kanya? Mabait, gentleman, at masayang kasama. Siya yung tipo ng lalaking walang kahangin-hangin sa sarili. Sobrang humble, na hindi mo alam kung nag-aantay lang na makatanggap ng compliments o sadyang hindi lang talaga niya alam na boyfriend material siya. Kaya kahit anong pigil ko sa aking sarili, mas lalo akong nahuhulog sa bawat araw na lumilipas. Oh, mukhang nag-shopping ka. Dami mong dala eh. Sale kasi kaya nag-shopping na ako. Mga konting damit at abubot lang yan eh. Ikaw, anong ginagawa mo dito maliban dyan sa trip mo magdrama ha?
Mag-grocery lang sana ng mga kailangan pero naisip ko na rin maglibot. Ang konti naman ng mga pinamili mo. Yung mga kailangan ko lang kasi ito talaga eh. Tulad ng sabong panligo, ito panlaba, mouthwash, tsaka pati na rin toothpaste. Goodbye sa tooth decay. Unique toothpaste every day. Okay. David, anong problema mo? Anong problema? Wala. Alam ko na may problema ka at dahil nandito na ako, pwede mo naman sabihin sa akin kung ano yun eh. Ano lang to, problema sa pamilya ko. Sa dati kong kinakasama. O bakit? Ano bang nangyari? Ayun, pinipilit ko pa kasi na maayos yung problema namin. Nag-e-effort ako sa mga bata saka sa kanya pero kahit anong gawin ko, wala nang pag-asa na magkabalikan pa kami nun. Eh teka nga, di ba hiwalay na kayo? Oo, siya lang naman yung may gusto nun eh. Sinunod ko lang naman siya kasi hindi naman ako yung tipo na taong pinipilit yung gusto. Pero mahal mo pa rin siya. Yun nga eh, hindi ko na alam. Siguro dahil na rin sa mga bata kaya gusto ko pang magkaayos kaming dalawa. Ewan ko. Naawa na nga ako sa mga yun eh. Naapektuhan na sa nangyayari sa aming dalawa. Hay nako, alam mo, kung ako yung tatanungin mo, siguraduhin mo muna na kaya mong ayusin yung pamilya nyo. Kasi kung makikipagbalikan ka lang dahil sa mga bata, wala na namang mangyayari. Kapag kasi napipilitan ka lang sa isang bagay, hindi ka magiging masaya. Oo, iniisip ko rin yun. Pero kasi yung mga bata. Eh yun na nga, para sa akin, huwag mo nang ipilit yung isang bagay na tapos na. Wala na talaga eh. O sige, ipagpalagay natin na nagkabalikan nga kayo pero hindi nyo na mahal yung isa't isa. Alam mo ang mangyayari niyan? Konting hindi pagkakaintindihan lang eh, mag-aaway na kayo agad. Siyempre, makikita ng mga bata yun. Eh di ba? Mas lalo silang mahihirapan. Alam mo, nahihirapan na ako sa sitwasyon namin eh. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ayos lang yan. Huwag mo masyadong stressin yung sarili mo. Ang mahalaga, nakakasama mo yung mga anak mo. Nakakausap mo sila. Hinga lang, okay? Kaya mo yan. Maayos mo rin yan. Salamat ha. Alam mo, tamang-tama yung pagkikita natin ngayon. Kahit papaano may nakakausap ako. Sus, wala yun, no? Alam ko na, para gumaan yung pakiramdam mo. Libre ko na tong kakainin natin. Ay, no sus. Wag na. Ako naman nilibre ngayon. Ano ka ba? Ayos lang yun. Palagi na lang ikaw yung taya eh. Bigyan mo naman ako ngayon. Asya, sige na nga. Pero Carmina, salamat talaga ha. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang pag-aanin yung nararamdaman ko. Ayos lang. Yun na naman talaga yung kaibigan, di ba? Kailangan, alam mo kung paano pagagaanin yung nararamdaman ng kaibigan mo. Mayora Iscamorena, habang tumatagal, mas lalo kaming nagiging malapit ni David sa isa't isa. Parati kaming sabay kumain sa lunch at umuwi. Marami na nga ang nagsasabi na baka magkarelasyon na raw kami. Kahit hindi naman yun ang totoo. At dahil alam ng lahat na may anak na si David, marami tuloy nagkakalat ng chismis na isa raw akong kabit. Na ako ang dahilan kung bakit hindi na nabibigyan ng oras si David ang kanyang mga anak. Isang bagay na hindi naman talaga totoo, Mayora. Para mawala na ang hindi magandang usapin na yun, nagdesisyon ako na ako na lang mismo ang iiwas. Carmina, Andrea, anong ginagawa niyo dito? Ano pa nga ba? Di naghihintay na masasakyan. Kanina pa nga kami dito eh. Ba't hindi na lang kayo sumabay sa akin? Wala ko kasing subukan yung bagong bukas na restaurant malapit dito. Alam niyo ba yon? Kain muna tayo, tapos saan ko kayo hatid? Ay, alam mo, dahil nabanggit mo rin May yan, gusto ko... pupuntahan pa kami ni Andrea eh, okay? Talaga? May pupuntahan tayo? Oo kaya, ano ka ba naman? Di ba kanina mo pa sa akin sinasabi na may gusto kang daanan? Eh, teka, may sinabi ba akong ganon? Sumakit ka na lang. Ay, pinapahiya mo ko eh. Oo nga pala. Sorry, nawala sa isip ko. Gutom eh. Alam mo na. So, sigurado kayo ha? Oo, mauna na kami ah. Bye, David! Bye! Sige, bye. Bukas na lang ha? Okay. Ano bang problema mo kanina at kung makaiwas ka kay David, parang may kaitong yung taong yun? Alam mo, mahirap na. Baka may makakita sa amin na nag-uusap. Naku, machismis pa kami. Ayun, sinasabi ko na nga ba eh.
Iniiwasan mo si David dahil sa chismis sa office, di ba? Ano ka ba naman, Carmina? Pinapatulan mo yung mga sinasabi ng iba? Umiiwas lang ako, okay? Ayoko kasi na pati yung trabaho ko madamay. Hindi naman totoo yung sinasabi nila na ikaw yung kabit ni David. At ang dahilan kaya iniwan niya ang pamilya niya doon sa probinsya nila. Siyempre hindi, ano ka ba naman? Paano naman ako magiging kabit? Wala naman kaming relasyon ni David. Yun naman pala eh. Bakit ka nagpapa-apekto sa mga taong walang ibang ginawa kundi gumawa ng kwentong hindi naman totoo? Ay nako, kasi nga ayoko ng gulo. Para wala na mahabang paliwanagan. Ako na mismo yung umiiwas kay David. Tsaka tama na rin to no, para mawala na yung nararamdaman ko para sa kanya. Nasaktan na ako noon eh. Naloko na at ayoko na maulit pa yun. Kaya't hanggat kaya ko pa, hanggat hindi pa malalim yung pagmamahal na meron ako para kay David, mas maganda na kung ititigil ko na lang yung lahat. Dito rin naman kami mapupunta kapag nagkataon eh. Mayora Iska Morena, alam namin pareho ni David kung ano ang totoo. Matagal na silang hiwalay ng kanyang kinakasama at nagiging abala lang siya sa kanyang trabaho, kaya naman hindi na niya ganoong nadadalaw ang kanyang mga anak. Pero kahit ganoon, tinuloy ko pa rin ang pag-iwas kay David para hindi na magulo ang nananahimik kong buhay. Ang ayoko pa naman sa lahat ay yung pagbibintangan ako sa isang bagay na hindi ko naman ginagawa. At mas lalong ayokong isipin ng mga tao na other woman ako alang-alang sa pag-ibig. Isang bagay na Mayora, kahit ano mangyari, hinding-hindi ko gagawin. Ang kumabit sa isang lalaki. Mayora Iska Morena, ipinagpatuloy ko ang pag-iwas ko kay David. Kinakausap ko lang siya sa office kapag tungkol sa aming trabaho. Hindi na rin ako ganong nagre-reply sa kanya mga chat at mga text sa akin. Kapag inaaya niya akong lumabas, kung ano-anong dahilan ang aking sinasabi sa kanya. Alam kong ramdam niya yung ginagawa kong pag-iwas at naisip ko naman na mas maigi na rin yun. Para hanggat maaga pa, maaputol na kung ano man ang nag-uugnay sa aming dalawa. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pumasok kanina sa office ah. Gusto sana kasi kitang makausap ng tayong dalawa lang. Ha? Dahil lang doon kaya hindi ka pumasok? Oo. Alam mo, madali mo akong maiiwasan sa office kaya nag-sick leave na lang ako para makapag-usap tayong dalawa. Bakit? May dapat ba tayong pag-usapan? Wala naman, di ba? Sige na, David. Umuwi ka na. Carmina, di ako nag-sick leave sa trabaho para iwasan mo ulit. Carmina naman mag-usap tayo. Ano bang pag-uusapan nating dalawa? Inaaksaya mo lang yung oras mo sa akin eh. May kailangan tayong pag-usapan. Iniiwasan mo ako eh. Ibig sabihin, may problema. Ano, tungkol ba to sa chismis na narinig mo sa office? Na kesyo ikaw ang dahilan kung bakit iniwan ko yung pamilya ko sa probinsya? Alam mo namang hindi totoo yun, di ba? Alam kong hindi talaga ako yung dahilan, pero David, ayoko ng gulo, pwede ba? Ayokong pati trabaho ko, madamay ng dahil lang sa walang kwentang chismis na yan. Kaya nga ako na lang yung mismong umiiwas para matapos na. Para hindi na mas lumaki pa yung issue. Hindi mo naman kailangan gawin yan eh. Bakit ka magpapa-apekto sa kanila ha? Ibig mo sabihin mas importante pa ang sasabihin nila kaysa sa pinagsamahan natin, ganon? Hindi naman sa ganun. Hindi mo ko naiintindihan eh. Hindi mo nagigets yung pinupunto ko dito na umiiwas lang ako. Tsaka bakit ba parang big deal sa'yo na iniiwasan kita ha? Di ba dapat wala lang yun sa'yo? Dapat nga naiintindihan mo ko eh. Oo, naiintindihan kita pero kasi Carmina, hindi ako sanay na hindi ka kasama palagi eh. Hindi ako sanay na para lang akong hangin na nilalampasan mo. At mas lalong hindi ako sanay na iniiwasan mo ko. Di masanay ka na. Ganun lang naman kadali yun eh. Hindi ganun kadali yung sinasabi mo, Carmina. Hindi ganun kadali yun kung alam ko sa sarili ko na hindi kita kayang mawala sa buhay ko. Ano? Teka nga anong sinasabi mo dyan? Okay ka lang ba, David? Alam mo ba yung sinasabi mo, ha? Oo. Alam ko. Alam ko lahat ng sinasabi ko kasi
Simula nang layuan mo ko, doon ko mas lalong napatunayan sa sarili ko na hindi lang basta isang kaibigan ang tingin ko sa'yo, okay? Mahal na kita, Carmina. Teka, seryoso ka ba? O baka naman pinagtitripan mo lang ako? Maniwala ka sa akin. Nang nararamdaman ko para sa'yo eh. Walang halong biro o kung ano pa man. Kasi kung hindi kita mahal, isipin mo, mag-e-effort ba ako ng ganito para lang makausap kita, ha? Mapapakali ba ako kung wala ka lang sa akin? Makakaramdam ba ako ng takot na baka isang araw mawala ka na lang talaga sa akin kung wala akong nararamdaman para sa'yo? Alam mo ikaw, nahihibang ka na ha? Ipahinga mo na lang yan. Sige na, umuwi ka na. Ano ba, Carmina? Pakinggan mo naman ako. Naintindihan mo bang sinasabi ko sa'yo, ha? Ang sabi ko, mahal kita. Mahal kita, Carmina. Pero bakit nga ako? Ha? Bakit? Ang dami-dami namang iba dyan eh. Bakit ako pa? Hindi ko alam. Basta bigla ako na lang ito naramdaman eh. Kailangan ba talaga may dahilan para masabi mo na mahal mo yung tao, ha? Hindi ba pwedeng basta mahal mo lang siya, tapos yun na yun? Alam kong natatakot ka sa pwedeng sabihin pa sa'yo ng ibang tao, pero please, Carmina, hayaan mo akong patunayan sa'yo. Sa kanila, sa lahat na totoo ang nararamdaman ko para sa'yo. Ayoko, David. Ayokong gawin mo yan kasi isa rin sa mga dahilan kung bakit mas pinipili kong iwasan kay gusto kong makalimutan yung nararamdaman ko para sa'yo. Ayokong mahalin kita kasi natatakot ako na masaktan. Ha? Masaktan saan? Sa tingin mo ba gagawin ko yun sa'yo? Sa ngayon hindi. Pero kapag dumating ang isang araw na magdesisyon kang bumalik sa pamilya mo, doon mo ako magagawang saktan. David, ayokong umasa. Ako na nakikiusap sa'yo. Itigil na lang natin to. Marami na ako naranasan para gustuhin pa na magmahal ulit. Carmina, hindi ako titigil hanggat hindi ko napapatunayan sa'yo na mahal talaga kita. Hindi ako mapapagod at mas lalong hindi ako magsasawa. Maghihintay ako hanggang sa kaya mo nang magmahal at magtiwala ulit, okay? Hayaan mo sanang gawin ko yun para sa'yo. Mayora Iska Morena, labis na akong nasaktan sa huli kong nakarelasyon. At ayoko nang maranasan pa ulit ang sakit na yun. Ayokong mawala ulit ako sa sarili nang dahil lang sa isang tao. Natatakot ako na baka kapag hinayaan ko si David na mas mapalapit sa aking puso, sa bandang huli, masaktan lang ako. Kaya lang Mayora, iba sigurong nakaplano sa akin ng tadhana. Dahil habang tumatagal, mas tumitindi ang nararamdaman ko para sa kanya. Isama pa na talagang pinapatunayan niya sa akin na mahal din niya ako. Kaya naman, sa huli, bumigay din ang aking puso at hinayaan ko siya na tuluyang makapasok sa aking mundo. Carmina, ikaw ba yan? Daniel? Ikaw nga. Grabe, hindi ako makapaniwala na dito pa kita makikita. Teka, anong ginagawa mo rito? Bakit? Masama na bang mamasyal dito? Bakit naman ganyan agad yung tanong mo sa akin? Kumusta ka na? Mukhang mas lalo kang gumanda ngayon ah. Ayos lang ako. Sige na, una na ako. Uy, sandali lang. Mag-uusap muna tayo. Ang tagal din nating hindi nagkita eh. Nagpalit ka na ba ng number? Hindi na kasi kita matawagan sa dati mong number eh. Pati kung saan ka nagtatrabaho dati, wala ka na rin dun. Oo, nagpalit na ako ng number at nung pinagtatrabuhan. Yung anak natin, kumusta na siya? Siguro, malaki na siya. Okay lang ba kung makita ko na siya? May naging anak ka pala sa akin? Kasi sa pagkakatanda ko, hindi mo ko pinanindigan eh. Lalo na nung nalaman mo na nabuntis ako. Carmina naman, alam mo kung bakit hindi ko magawa yun dati. Oo nga pala no. May asawa at anak ka nga pala nun na hindi mo sinabi sa akin. Kung wala pang nag-text sa akin at nagpakilalang asawa mo, hindi ko pa malalaman. Humingi na nga ako ng tawad sa'yo, di ba? Oh, talaga ba? Wala kasi ako maalala na humingi ka ng tawad sa akin. Alam mo, inaalala ko lang, yung halos tapak-tapakan mo yung pagkababae ko para lang hindi mo ko panagutan. Alam mo, sabi mo pa nga, baka nagpabuntis ako sa iba
At sa'yo ko lang pinapaako, di ba? Tapos ngayon, kakamustahin mo yung bata? Yung anak ko? Oh, ano ba naman pakialam mo sa kanya? Wala, di ba? Pwede ba, Carmina? Kalimutan na natin yun. Nakaraan na yun eh. Gusto kong bumawi sa anak ko. May karapatan ako sa kanya dahil ako yung tatay niya. Hindi na. Huwag mo na gawin yan dahil wala ka naman ng anak na babalikan eh. Matagal na siyang patay. Anong sinabi mo? Totoo ba yan? Kung sinasabi mo yan sa akin para tumigil ako, hindi magandang biro yan. Sana nga, nagbibiro lang ako eh. Pero hindi. Wala na siya, Daniel. Anong ginawa mo sa anak ko, ha? Siguro pinalaglag mo, no? Magsabi ka ng totoo! Bitawan mo nga ako! Hindi ko siya pinilaglag o kung ano pa man ha. Nakunan ako. Siguro ikaw, magagawa mo yun. Pero ako, hindi. Dahil hindi mo ako katulad. Mahal ko yung anak ko. Sa tingin mo ba gusto ko yung mga nangyari ha? Siyempre hindi. Hindi ako naniniwala sa'yo. Magsabi ka sa akin ng totoo, Carmina. Nasaan yung anak ko? Wala na nga siya. Ano ba? Tanga ka ba? Ha? Para hindi mo maintindihan yung sinasabi ko sa'yo. Wala na tayong koneksyon sa isa't isa. Kaya huwag na huwag mo ko lalapitan pa kahit kailan. Mayora Iska Morena sa isang iglap. Biglang nanumbalik ang lahat ng sakit at galit na meron sa aking puso. Muli kong naaalala ang pinakamadilim na parte ng aking buhay. Ang dahilan kung bakit tumigil na ako sa paniniwala na mayroong totoong pag-ibig. At dahil dito, naapektuhan ang relasyon namin ni David. Isang buong araw ko siyang hindi kinausap noon. Dahil hindi ko rin naman alam kung ano ba ang dapat kong sabihin. Kala ko hindi mo na ako kakausapin eh. Kahapon pa kita tinatawagan, di mo ako sinasagot. Pasensya ka na. May mga iniisip lang ako kaya hindi naman na kita kinakausap. Mahal, kung ano man yung nararamdaman mo o iniisip mo, pwede mo namang sabihin sa akin eh. May kinig ako. Ayoko lang kasi na mahusgahan mo ko dahil baka iwan mo ako. Bakit ko naman gagawin yun? Mahal kita eh. Iintindihin ko lahat ng sinasabi mo sa akin. Kasi sa totoo lang, kahit ako naguguluhan din eh. Hindi ko kilala kung sino yung kumausap sa'yo nung nasa mall tayo. Hindi ko maintindihan kung ano yung mga sinasabi niya kasi wala ka namang kinikwento sa akin eh. Sino ba yung lalaking yun ha? Ex-boyfriend ko yun. Siya yung dahilan kung bakit natakot na ako magmahal ulit. Ano bang nangyari? Ay, ayun, katulad ng pangkaraniwang nangyayari. Masaya sa una. Alam mo, akala ko nun, kami na talaga kasi akala ko mahal niya ako pero nagkamali ako eh. Nalaman ko na pamilyado na pala siyang tao. Alam mo, ilang buwan din kami nun bago ko nalaman yun. Naging kabit ako nung wala akong kaalam-alam. Tapos ano yung bata na sinasabi niya? Nagkaanak kayong dalawa? Oo, hindi naman kasi talaga dapat eh. Kaso dahil nga sa mahal ko, ibinigay ko yung sarili ko sa kanya. Sabi niya kasi kung talagang mahal ko daw siya, ibibigay ko kung ano yung gusto niya. Kaya naman itong sitangang ako, sumunod. Binigay ko yung lahat ng meron ako. Pero hindi mo pa alam na may pamilya siya nung mga oras na yun. Hindi pa. Nagkahiwalay muna kami nun kasi nga, nalaman ko yung totoo. Tapos yun, tsaka ko na nalaman na buntis na pala ako. At hindi niya pinanagutan? Hindi eh. Tinanggi niya pa na siya yung tatay. Huwag daw akong umasa na papanagutan niya ako. Alam mo, sobra akong nasaktan ng David eh. Hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa mga magulang ko na nagpabuntis ako at hindi ako pinanagutan ng tatay. Natakot na kasi ako na baka kung ano yung sabihin ng ibang tao tungkol sa akin eh. Na baka maging tingin nila sa akin. Malandi ako dahil pumatol ako sa may asawa. Pero kasi hindi ko naman alam eh. Shh, sige, tahan na. Siya ang may kasalanan nun, hindi ikaw. Alam ko naman yun eh. Pero syempre, di ba? Iba pa rin yung magiging tingin sa akin ng ibang tao kapag nalaman nila yung nangyari. Tapos, akala ko, hanggang doon lang yun pero hindi. Nakunan pa ako. Iniwan na nga ako ng lalaking minahal ko. Nawalan pa ako ng anak. Alam mo ba yung pakiramdam na parang gustong gusto ko na mamatay nun? Huh?
Yung pakiramdam ko na wala akong kwentang tao. Carmina, huwag mong sabihin yan. Hindi yan totoo. Yun dahilan kung bakit nung nalaman ko na mahal na kita, na sinasabi ng iba na ako yung kabit mo, lumayo na ako agad. Ayoko na kasing maranasan yun eh. Ayoko nang maging kabit. Ayoko na maiwan. Alam mo kung bakit? Nakamamatay na kasi yung sakit. Carmina, sino ba nagsabi sa'yo na iiwan kita? Ikaw na nga mahal ko ngayon eh. Alam ko naman yun eh. Okay na ako pero nung nakita ko si Daniel, naalala ko ulit lahat ng nangyari sa akin dati. Naramdaman ko ulit yung takot na baka ganun yung mangyari sa ating dalawa. Baka dumating yung isang araw na bigla mo nilang isipin na iwan ako. Tapos, babalik ka sa pamilya mo. Carmina, alam mong hindi ko magagawa yun. Tapos na kaming dalawa. Mga anak ko na lang yung iniintindi ko ngayon, okay? Paano kung ganun nga yung mangyari, ha? David, natatakot ako. Baka pag nasaktan ako ulit ng sobra, baka hindi ko na kasi kayanin. Huwag mong isipin yan. Magkaiba kami ni Daniel. Kung siya hindi kanya nagawang panindigan, pues ako, hindi ganun ang gagawin ko. Gusto kong magtiwala ka sa akin, Carmina. Pero kasi, Carmina, makinig ka sa akin. Ilang beses ko na ba sa yung papatunayan na mahal kita, ha? Maraming beses na, di ba? At dadagdagan ko pa yun. At kahit sigurado ka na hindi na kita iiwan, hindi pa rin ako titigil. Mahal kita. At gusto kong magtiwala ka sa akin. sigurado ka na ba dyan? Kasi, kung may pagdadalawang isip ka ngayon, sabihin mo na, tatanggapin ko naman eh. Oo, sigurado na ako. Gusto kong kalimutan mo na lahat ng nangyari sa'yo noon. Iba na yung ngayon eh. Ako na to, si David, na sobrang mahal ka at kahit anong mangyari, hindi ka magagawang iwan. Mayora Iskamo, Reyna. Nang dahil sa pagmamahal ni David, mabilis na naglaho ang lahat ng nararamdaman ng aking puso. Nang dahil sa kanya, nagdesisyon ako na muling pagbigyan ang pag-ibig sa buhay ko. Baka nga naman sa pagkakataong ito, ako naman ang maging masaya. At hindi nga ako nagkamali dahil sobra ako naging masaya kasama si David. Nagawa na rin niya akong ipakilala sa kanyang mga anak. Buong puso ko silang tinanggap dahil mahal na mahal ko si David. Lahat ang taong nasa mundo niya, mahal ko rin. At sa ngayon, magdadalawang taon na kami. Sa susunod na taon naman, Mayora, nagbabalak na rin kaming magpakasal. May mga konting inaayos lang pero hindi rin magtatagal. Pareho naming makakamit ang happy ending ng love story namin. Mayora Iskamo, Reyna, maraming salamat sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang sa muli, nagmamahal, Carmina.